in heaven, oh God, indeed we're so thankful to you, so grateful to you, Lord, that you have blessed us this day to listen, to hear, and to know your words, oh God, that you have revealed to us in the scripture. Father, we also thank you, O God, sa mga listeners, mga viewers, Panginoon. Nawa, Panginoon, dalangin ko po is patuloy niyo na pagpalain spiritually, na mga kapatiran po namin na wala, O Diyos, ay nadalangin po din po namin sila, na sila ay inyong palalahanan ng inyong mga salita, and patuloy kami mapagbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. And Lord, thank you for this day. Use me, Father, as a vessel, Panginoon, an empty, na walang kakayanan, walang kaalaman, Panginoon, bukod sa tangis sa inyong grasya lamang, O Diyos. Thank you for this day, and thank you for your grace and your mercy, and thank you for the salvation. In Jesus' name we pray. Amen. So, last Saturday nga po, ating tinakil yung pinag-usapan, yung the fall of Adam. So ngayon, ating pa rin siyang ipagpapatuloy, and subukan po natin sagutin yung mga theological questions na tanong doon dito sa fall of Adam. So last Saturday, we saw how Adam and Eve disobeyed God. So kung paano sila sumuway. So nakita sumuway sa Diyos at nakita po natin yon. And Scripture tells us that it was Adam's fault why the fall happened or occurred. So dahil si Adam po ang binigyan ng Diyos ng authority na mag-lead doon sa Garden of Eden, ang leadership, ang headship ay nasa kanya po. So yung pamumuno doon sa Garden of Eden ay nakay Adan. At si Eva ay katuwang niya lamang. So in short, Adam's was failed to manage what was given to him, to what was God given to him. So na-fail po si Adam. It was Adam's fault nung pagbagsak ng sangkatauhan kasi damay naman tayo dahil yung kasalanan ni Adam hindi lang naging kasalanan niya at ni Eva, kundi lahat pati tayo nadamay dahil naipasa po sa atin. Kaya nga hindi natin pwede sabihin na walang tao o na walang kasalanan. So, kahit nga yung mga bata pa lang na walang muwang sa pagkakasala in the future, 'di ba? Si David nga, 'di ba? Sabi niya in his mother's womb pa lang, sinabi niya na pinaglilihi na siya sa kasalanan. Did you see that? So lahat ng tao ay nagkasala. So it was Adam's fault po because God's creation, it was all perfect because God is perfect. So therefore his creation must be perfect too, right? So meaning doon sa perfect, meaning all the things are without death and without disease. Walang mga trahedya, walang kamatayan, walang kalungkutan. Wala lahat. Yung mga negative na ating nararanasan ngayon, wala noon that time, yung before the fall, before sila magkasala. And anything imperfect is due to sin, dahil yan sa kasalanan. So as for the verse, it is clearly that it was not the fault of God, the Creator, or of why there is a sin. Because as what we have said, God made everything good. When He created Adam and Eve, they were made by God holy and righteous. So the fault is from Adam and Eve rather. And the reason of their fall, it's because they always look for a reason, for a plan na sa tingin nila ay mas makakabuti sa kanila. Right? Same to us pa din sa atin ngayon. We're looking for a plan. We are scheming a device na sa tingin natin na maganda sa atin. Plus, doon that time, dinagdagan pa ng panunokso ni Satanas. Kaya nga sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 7, verse 29, King Solomon declares, "Behold, I have found only this, that God made men upright. God made men upright, holy and just, but they have sought out many devices." Kita niyo po yun. Sabi ni Solomon sa Tagalog, "Ito lamang ang aking nasumpungan na ginawa na matuwid ng Diyos ang tao, ngunit ang tao ay nagsisihanap ng maraming katha." Kaya anong nangyari doon sa Garden of Eden? Nauwi sa kalaboso. Ang resulta, yan po ang resulta ng pagsuway. Kasi mas gusto natin ang maging self-Lord. Wala po yan sa vocabulary, wala po yan sa dictionary yan. Sarili ko lang gawa yan.
maging self-love. Ibig sabihin dyan or emphasize dyan na gusto natin tayo ang masunod sa sarili nating buhay. Ayaw nating magpasakop sa mga authorities, sa mga namumuno sa atin, sa mga pastor natin, di ba? Ayaw natin na inaalipin tayo, na inuutusan tayo. Tell me nga kung si Kuya Will, ikaw ba gusto mong inuutos-utusan ka lang na sumunod sa pinag-uutos ng nakakataas sa'yo? Wala pong tao may gusto nun. Pero ngayon, syempre, as a new creature, mga born again na, dapat sumusunod tayo sa kalooban, sa mga namumuno sa atin, at sa higit sa lahat sa ating Diyos. Yun po ang tao. Wala pong gustong inuutos-utusan lang siya. Kaya nga, ayaw natin ng mga commandments. Ayaw natin, di ba? Kasi nga, killjoy ang Panginoon para sa atin. Kasi nga, hindi tayo mapag-enjoy. Nasasakal tayo sa mga commandments niya, sa mga utos ng Panginoon. And we hear that sa mga unbelievers natin, mga kaibigan. Ayoko dyan sa inyo, maraming bawal, nakakasakal. Di ako mapag-enjoy. Yun po ang katotohanan. So we are saying here is, lahat po ng sinasabi natin dito ay pawang katotohanan po lamang. Kaya we find device to escape from God's authority. Pero alam natin na hindi magandang idea yon, yung humiwalay sa pinag-uutos ng Diyos. Dahil tiyak na kamatayan ang kahantungan niyan, ang pagsuway sa Diyos. Kaya sabi ko sa last week, lahat naman tayo under ng authorities. May mga nagmumuno sa atin. Sa pamilya, ang ama ang namumuno. Sa barangay chairman. Sa buong syudad, ang mayor. Buong bansa, ang presidente. So lahat may namumuno sa atin. At alam natin ang namumuno higit sa lahat sa atin ay ang Diyos. Kaya sabi ko last week, the freest person, we are slaves. The freest person in this world is the one who makes himself a slave to a perfect master. At si God lang po yun. Kasi kompleto lahat sa piling ng Diyos. Yan po ang kasagutan sa tanong natin na how is it possible that the creature created in the image of God, in the likeness of God, came to choose evil and sin? Paano nila nagawa yon? Si Adan at Eva, meron po silang totoong inclination or good inclination. At hindi po sila ginawang corrupt being ng Diyos nung nilikha sila. At dahil po yan sa kagustuhan ng tao na ma-experience ang mga bagay na sa akala nila na magbibigay ng kabutihan sa kanila, kaya sila naghangad pa ng iba. At syempre, again, dagdag din yung temptation, yung pang-deceive ni Satan dyan. Kaya nung makita nga ni Eva yung prutas, di ba, ang wika niya sa kanyang sarili, sa Genesis chapter 3:6, she saw that the fruit was good for food and that it was a delight to the eyes and desirable to make one wise. Makita niya, sabi niya, masarap kainin ng bungang ito, napakainam sa mga mata. At makakapagnasa kang magkaroon ng kaalaman patungkol sa masama at mabuti. Yun po ang nawika sa puso ni Eva. So this is why the righteous creature fall into sin, not because God is imperfect. That is why there was error in the creation. No, but because they yield to sin. It's their own fault po. Aside from how could Adam fall question, here are some of the other theological questions about the fall of Adam. First, did God ordain the fall? Inordain ba ng Diyos ang magkasala sila? Number 2, what is God's eternal purpose in the fall? Let us address first the first question. Did God ordain the fall? Kung kaya nagkasala sila Adan at Eva? The word ordain means to put in order, to arrange, to appoint, or sa Tagalog, itinatag or inilagay. If we're going to ask if God ordained the fall, is to ask if He put it in order, or arranged it, or appointed that to happen, right? Kasi kung sasabi natin na inordain ng Diyos, ibig sabihin, inappoint niya ang mga bagay at mangyayari ito at kasama doon ang pagtusok kay Adan at Eva at pati yung pagkakasala nila. Tama? Other words po ng ordain that carry similar meaning ay mga salitang predestined, decree, predetermine. Yan po ang ibang ibig sabihin ng salitang ordain. And the question, did God determine beforehand or decree that the fall should occur? The answer to that question po is yes. Because He is God. He knows already the future. He knows the past, the present, and the future. He knows already who are those people that are going to believe in Him, in His Son,
Jesus Christ na maboborn again. And those people who are going to refuse Him na hindi maboborn again, alam na ng Panginoon yun. God knows everything and everything will fall into its place according to His decree. Diba kung ang isang hari nga dito, pag nagdidecree siya, siguradong mangyayari, right? Kasi dinecree niya na. Same thing sa ating Panginoon. But we must be very careful that we understand what it does mean and what it does not mean. Okay? It's two things po. Yung sinasabi natin decree or the decree ng Panginoon, or God ordained all the things. It's two things. God ordained the fall means two things. Does not mean and does mean. Let's go to the first thing. Number one, God's ordaining of the fall does not mean that He forced Satan to tempt our first parent, sila Adan at Eva, or that He coerced them, Adan and Eva, to disregard, to disobey His commandment. Kung ano man ginawa nila Adan at Eva at nung serpent, itong mga creatures na to, mga nilalang na ito, they did it willingly. Walang nag-force po sa kanila. As we have said, Adam and Eve did it willingly to disobey God. And it came from their own choice. It came from their own heart. That decision po to eat that fruit. Diba? Binasa na natin yan sa Genesis chapter 3 verse 6. Yung makita ni Eva yung prutas. So pinagdasaan niya yung prutas na yun, yung bunga na yun, nakainin. Kaya yun. So nakita po natin yun. God did not force them to eat that fruit and commit sin. No one forced them, nor Satan forced them to eat. That's why they sinned. Diba? Ang sabi nga natin, Satan's scheme is to entice them only. Yun lang ang kayang gawin ni Satanas, ang mag-entice lang, ang mag-offer ng mga gandang bagay, mga magandang babae, or mga gandang lalaki. Ganun lang ang kaya niyang gawin. But threatening them to death, no. Hindi po sila tinakot na papatayin sila ni Satanas pag hindi nila kinain yung prutas na yon. Wala po. Kaya yung pagkakasala nila Adan at Eva is obviously ay mismong galing sa sarili nila. At yung pagkakasala nila hindi yan galing sa external force, kundi galing sa internal force, sa sarili nila mismo. Yung force na yon. Kaya ang fault o yung kamalian o kasalanan ay galing sa kanila at hindi po sa Diyos. Kaya hindi nila pwedeng sisihin ang Diyos because not only God created all things beautiful and good. Nakita po natin sa Genesis yan. So hindi dahil inordain ng Diyos or not only because God created all things beautiful and good, but also because God is holy and just and good. He is not the author of sin. He does not sin. He cannot be tempted by sin, and He does not tempt anyone to sin. Sinabi po yan ng James 1:13. Hindi niya tinempt sila Adan at Eva para magkasala sa Kanya. So hindi dahil inordain ng Diyos ang mga bagay-bagay ay siya natin ang may kasalanan. No. Hindi po ang Creator ang may problema, kundi yung creature, yung ginawa. Dahil sa kanilang mga pagnanasa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. And number two things, God's ordaining of the fall does mean. Ibig sabihin yung inordain ng Diyos ay tiyak na mangyayari, it was certain to happen, it was God's will that Adam be tested, inalaw niyang tuksohin ni Satanas si Adan at Eva. Alam ng Diyos yun, na tinutukso ni Satanas si Eva at si Adan. At higit alam ng Diyos na magkakasala na sila Adan at Eva bago pa man nalangin ang mundo. At nung time na tinutukso ni Satanas sila Adan at Eva, pwede namang pigilan ng Diyos ang panunukso ni Satanas sa kanila, right? Pwedeng gawin ng Diyos yon. God could have hindered Satan from laying the temptation before Eve. God could stop Satan. Kaya niyang i-stop or hadlangan si Satan para huwag tuksuhin sila Adan at Eva. O kaya habang tinutokso ni Satanas sila Adan at Eva, pwede namang gawin ng Diyos na bigyan sila Adan at Eva ng kakayanan, ng sustaining grace para mapaglabanan nila yung panunukso ni Satanas. Di ba? Kayang gawin ng Panginoon yun. Para huwag silang mag-yield sa kasalanan, para huwag silang sumuway.
God could have given Adam special sustaining grace to enable him to triumph over that temptation na ginagawa ni Satanas. But according to the scriptures, sa mga nabasa nating mga verses sa Biblia, according sa Biblia, we understand that he did not. Bagkus God, hinayaan niya, inalaw niya. Finally, God's ordaining of the fall does mean that it was a part of His eternal plan. Yun po, dahil meron siyang eternal plan. Before the foundation of the world, before the creation of Adam and Eve and the serpent that tempted them, before the existence of any garden or tree, God ordained the fall for His glory and for the greater good of His creation. Take note of that word po, for the greater good of His creation. God did not merely permit our first parents to be tempted and then wait to react to whatever choice they made. Hindi po ganun. Hindi niya basta lang hinayaan si Adan at Eva na tuksuhin at pagkatapos mag-aantay siya kung anong gagawin aksyon ng Diyos doon sa choice nila Adan at Eva, kung magkakasala ba sila o hindi. No. Alam na po ng Panginoon yun kung anong gagawin niya bago pa man gawin nila Adan at Eva yun. Hindi po ganun ang word na ordain. Bagkus alam na ng Diyos na magkakasala sila bago pa man sila lalangin at alam na niya na kung anong magiging aksyon ng Diyos bago pa man mangyari ang mga bagay na ito. Yung pagkakasala na ito. Kaya nga siya Diyos, right? Kasi alam niya na ang lahat ng mangyayari. And God did not merely look through the corridors of time and see the fall. Hindi niya na kailangang antayin pa kung ano. Nung time na likhain ng Diyos ang tao, hindi niya po kailangang tingnan pa ang future para lang makita niya kung magkakasala ba sila o hindi. Hindi yan, wait lang, sasilipin ko muna kung anong magiging future ng mga nilikha ko. Baka magkasala to baka sumuway ito sa akin. Hindi po. Alam na ng Diyos. So, hindi po ganon. Rather, the fall was a part of God's eternal plan and He predetermined or predestined that it should and would happen. So, wala pa man ang sanlibutan, alam na ng Diyos na magkakasala ang pagbagsak ng sangkatauhan. At dahil yan sa kanyang plano, meron siyang plano doon sa pagbagsak ng sangkatauhan. So, kung may plano pala ang Diyos, the immediate question, di ba, ang pwedeng maisip, is God the author of sin? Di ba sinabi ni PJ, is God the author of sin? No. That's the immediate questions na papasok sa isipan natin from that statement. Is God the author of sin? This question can be answered and should be answered with a strong negative. Dahil alam naman natin na hindi pwedeng mangyari na ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, ng mabubuting bagay, the source of all good ay source din ng sin, ng evil? No. Of course, God is not the author of sin. Yan ang simpleng sagot natin. At hindi niya kinu-urge ang mga tao para magkasala laban sa Kanya. Sinabi na po sa atin ng James 1:13 yan. And we are going to read some of the scriptures that will support that God is not the author of sin as we go along to our discussion. Although God predetermined that the fall should and would happen, He also predetermined that it should happen through the willing actions of Satan and Eve and Adam. Kahit nakadekri na ang lahat ng bagay, dahil lahat naman ng bagay dinetermina ng Diyos na mangyayari, kasi Diyos nga siya, kaya alam niya na mangyayari sa future at hindi na ito surprise sa Kanya. Nasasabihin, baka magkasala sila Adan at Eva. Hindi po, no one can surprise God. Hindi po yung surprise nung magkasala sila si Adan at Eva, yung panunukso ni Satanas, even that, hindi po yung surprise sa Panginoon. Alam niya po na mangyayari yon. Because He predetermined. So He also predetermined that it should happen through the willing actions of Satan, Adam, and Eve. Yung word na predetermined means it has been decided. It has been decided in advance, in the future. Nasa isip niya na mangyayari yon.
At dahil sa alam niya na ang mangyayari ang mga bagay doon pa lang sa eternity past, dahil alam niya na magkakasala ang mga creature na ginawa niya, dahil kita niya po ang lahat ng bagay na mangyayari bago pa man dalangin ang mundo. Kaya alam na rin niya kung paano maayos ang mga ito. At ganun nga, mangyayari ang mga bagay according sa eternal plan ng Diyos. At kasama doon sa decree ang fall of Adam. Pero ang pagka-fall ni Adan ay hindi ito ayon sa kagustuhan ng Diyos, but kundi ayon sa kagustuhan nila Satanas at Adan at Eva. So ayon po mismo sa kanilang sariling magawa. So I hope malinaw po sa atin yan. Nagkaroon ng kasalanan dahil mismo sa kanilang magawa, sa kanilang pag-disobey sa Diyos. Dahil hindi naman po ginawa sila ng Diyos na maging makasalanan. Right? Or hindi naman kasamang ginawa ng Diyos ang kasalanan. Wala siyang ginawang kasalanan. Hindi niya rin nilikha ang kasalanan. Ang sin po ay hindi siya being like human being. Hindi siya isang nilalang o isang entity na may buhay. Or a thing that exists. It has no independent being po, ang sin. Ang sin po ay nakadepende sa isang nilalang. Ang sin po ay resulta ng pag-disobey ni Adan at Eva at nagkaroon nga ng sin dahil ito po ay resulta ng pagsuway nila sa Diyos. They freely choose to disobey God and that where sin came from. Doon po nanggaling ang sin. No one forced them to disobey God. It's from their own choice po. So although our finite minds cannot fully comprehend, limitado lang po ang isip natin, we cannot fully comprehend the mind of God. Although hindi po natin kayang arukin kung paano ang Diyos ay absolutely sovereign pa rin over every event of the history, sa lahat ng nangyayari sa history, and absolutely sovereign pa rin ang Diyos over every individual act. Sovereign pa rin siya sa lahat ng bawat kilos o gawa ng tao. Even yung molecules, yung particles, yung dust, na lumulutang-lutang sa ere, sabi ni Spurgeon, alam ng Diyos yan. Pinahintulutan po ng Diyos yan. You see? Because God is sovereign. So He is sovereign pa din without destroying individual freedom. He is sovereign pa rin without violating the will of the creature of their freedom to choose. The scripture tells us about this, that God never influenced the will of man or violate the will of man. Di ba? Hindi po niya binviolate ang will ng tao. Wala po siyang nilabag na will or hindi niya po pinakialaman yung will ng tao. Dinemonstrate po ito o sinabi po ito ng Biblia na hindi binviolate ng Diyos ang freedom of choice ng mga nilalang niya, yung nilikha niya. Hindi niya po ito pinakialaman. Example po sa story ni Joseph, doon sa Genesis chapter 50 verse 20. Ano po nangyari doon sa story ni Joseph? Joseph was sold into slavery as a result of the willful sin of his brothers, right? And yet, when the final story was told, Joseph declared, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, as for you, you meant it for evil against me, but for God, He meant it for good. You see? Kasi ang will ng mga kapatid ni Joseph ay patayin siya o kaya ibenta sa bansang Ehipto. So that they meant it evil against him, against Joseph, right? But for God, He meant it for good. How? Or why? Para ma-preserve ang maraming buhay ng mga tao that time. Dahil that time is sobrang tagutom, drought nga. So maaring pwedeng mamatay ang maraming tao. But doon sa event na yon, na kung saan willfully nag-decide ang mga kapatid ni Joseph na patayin siya or ibenta siya, they meant it for evil, but God meant it for good. Dahil pala magiging sa bansang Ehipto, kung saan siya binenta ng kanyang mga kapatid, ay magiging isang leader siya. Pamunuan niya itong bansang ito at para ma-preserve
ang bayang Israel, ang maraming tao. You see that? So malinaw po na hindi po ang Diyos ang author ng sin. Another example, when the Son of God was crucified, Jesus Christ po, when the Son of God was crucified as a result of man's willful sin and hostility toward God, and yet God had ordained or predetermined that the death of Christ before the foundation of the world, na mangyayari, na mamamatay ang Panginoong Hesus before the foundation of the world. So yung pagkapako at pagkamatay sa krus ni Kristo ay dahil po yan sa willful sin ng mga taong yon sa sarili nilang mismong mga gawa. Ang sabi po doon sa Acts chapter 4 verses 27 to 28. Makikita po natin yun dyan. Ang sabi po doon, Acts chapter 4 verses 27 to 28. For truly in the city they were gathered together. Sino yung nag-gather together? Yung mga tao. Against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod, tingnan niyo po yung kung sino-sino yung mga taong ito, si both Herod, Pontius Pilate, and along with the Gentiles and the people of Israel, to do whatever your hand and your purpose predestined to occur. In other words po, it was Pontius Pilate and Herod and Gentiles and the people of Israel's own choice to put Jesus Christ to crucifixion, to die. Galing mismo sa mga taong ito yung desisyon na yun, na patayin ang Panginoong Hesus. Wala pong nagpwersa sa kanila na gawin iyon sa Panginoong Hesus. Wala. You see, there were four different types of people here sa verse na ito. And each of them played a role para mapako nila sa krus si Jesus Christ. May ginampanan silang role para maipako nila si Kristo sa krus. At hindi po ang Diyos ang nagbigay ng role na yun sa kanila. No. Kundi ayon po mismo sa karakter ng mga taong iyon. At sino-sino nga yung mga taong iyon? Si Pontius Pilate, di ba? Governor siya ng Judea. Siya ang nag-desisyon na ipapako ang Panginoong Hesus. And then si Herod, isang ruler kung saan nilitis niya ang isang inosenteng Panginoong Hesus sa kanyang korte. At yung mga Gentiles nagsasabing ipako niyo ito sa krus. At yung mga Israelita, mga priests, mga rulers, mga eskriba, mga namumuno doon, mga high priests, mga namumuno sa bansang Israel, kasama doon. Sila ang nagpa-execute kay Jesus Christ. Did you see that? Those people were not being forced by someone. Wala pong nag-hypnotize sa kanila para pagkaisahan nilang patayin ang Panginoong Hesus. No, wala po. Kaya lahat po sila ay responsable sa pagkamatay ng Panginoon. Dahil galing mismo sa kanilang puso ang desisyon na yon na maipako ang Panginoong Hesukristo. At wala pong nag-impluwensya sa kanila ni ang Diyos. Hindi po sila ini-impluwensyahan o binigyan ng hint na patayin nyo ang bugtong kong anak. No. At mababasa din natin na ang pagkamatay ni Kristo ay inordain na din ng Diyos sa Acts chapter 2 verse 23. Kung atin pong babasahin. Sabi po doon, this Jesus delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, he nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. So nakita niyo po yun? Even yung pagkapako ng Panginoong Hesus ay naka-ordain na ng Panginoon. Sa 1 Peter chapter 1 verse 20, pinapakita ko lang po sa inyo mga verses na kung saan nagsusupport na lahat ng bagay ay inordain na ng Panginoon. Yung pagkakasala, yung pagkamatay ng Panginoong Hesus ay lahat dinikrin ng Panginoon. Sabi sa 1 Peter 1:20, he indeed was foreordained or predetermined before the foundation of the world but was manifest in these last times for you or for us. So nakita po natin sa ating mga verses na binasa na kahit yung pagkapako ni Kristo sa krus ay inordain na ng Diyos Ama bago pa man nalangin ang sanlibutan. At yan po ang isang truth, yan po ang isang katotohanan kung saan inordain ng Diyos na mamamatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. At makikita din naman natin yung isang truth na may magkakalulo sa Kanya at papatay sa Kanya. At yung act of sin na yun ay galing sa taong magkakanulo sa Kanya at papatay sa Kanya. That's another truth po. They are both parallel truths, two parallel truths. Inordain ng Diyos na ganito ang ginawa
na ganito at ginawa naman ng tao sa sarili niya mismo ang bagay na yon ayon sa pagka-ordain ng Diyos. Kaya nga doon kay Joseph, di ba? Mabalikan natin uli. Doon kay Joseph at sa kanyang mga kapatid, ang plano ng Diyos ay mabuti. Pero ang plano ng mga kapatid ni Joseph ay kasamaan, evil. Kasi ang plano ng mga kapatid ni Joseph ay patayin o pagbili si Joseph. And that's evil, right? Hindi sila pinayasa ng Diyos na gawin, hindi sila pinayasa ng Diyos na gawin nila kay Joseph yon. And that's the first truth. Pero nakita natin na kahit masama yung ginawa nila kay Joseph, ang plano pa din ng Diyos doon sa kasamaan na ginawa nila kay Joseph ay para sa ikabubuti ni Joseph at ng kanyang pamilya at ng maraming tao. And that's the second truth. You see? Kaya nga ang wika ni Joseph, you meant it for evil, but God meant it for good. Kaya these are two parallel truths. Parang release po ng trend yan. Diba, dalawa yung release. So sabay sila. Or yung isa gustong patayin si Joseph, pero yung isang truth naman is para pala sa kabutihan ng marami. At yung gustong pumatay kay Joseph, wala pong nagpwersa sa kanila. Never silang in-implementa ng Panginoon na patayin si Joseph. You see that? Those are two parallel truths. So in the scriptures, we see that God does ordain or predetermine an event to occur and yet brings it into pass through the willful sin of men without being the author of their sin or coercing them to do that sin laban sa Diyos. Walang nagpwersa sa kanila. Di ba? In-exaggerate ko na para masabi talaga natin na hindi galing sa Diyos, na hindi si God ang author ng sin. So hindi po sinabi doon ni Eva at Adan nung kakainin nila ang prutas. Nung hawak na ni Eva ang prutas at sinabi niya, hindi ko kakainin itong bunga na to. Parang may nagpapwersa yung hawak na ni Eva yung prutas parang may nagpapwersa sa kanya na kainin yung prutas na ito. Wala po. Wala pong nagpwersa sa kanya na ilagay yung mansanas na yun sa kanyang kamay at sa kanyang kainin niya sa kanyang bibig. Wala po. Kundi galing po sa puso ni Eva. So, ganun po. At nakita po natin na galing po mismo kay Eva yung kagustuhan na yun na kainin ng prutas. Kaya sila po ang responsable sa pagkakasala nila sa Diyos at hindi po ang Diyos. Pati yung mga walang Diyos na mga tao na willfully na pinako nila si Jesus Christ doon sa krus, they were also responsible for that action at hindi po ang Diyos. But still, the entire event was according to the predetermined plan of God. So dito po sa ating pinag-aaralan, pag-aaral, the fall of Adam and Eve and si Lucifer din, na si Satanas, the fallen angel, yung pagbagsak po nila were the result of their own sin. It's their own choice to disobey God. And they were responsible for that. Ano po ang pwede nating analogy dito? Or pwede nating maihalintulad? So ang pwede po nating example dito or analogy ay yung isang relasyon ng magulang sa kanyang anak. Right? Wherein a parent can create the condition that makes disobedience possible. Yet the parent remains innocent if the child sins. Example, si Kuya Kyle, inutusan ni Daddy Robert na, anak, linisin mo tong kwarto ko. Pero si Kuya Kyle does not listen. Hindi siya sumunod. So Kuya Kyle rebelled against his parent. Ito po ay pag-disobey. Ito po ay an act of disobedience. Nakita po ninyo yun? But the parent is not responsible for Kuya Kyle. Si Daddy Robert, hindi po siya responsible kay Kuya Kyle. Nor did hindi po siya naging responsable na magkasala si Kuya Kyle. Nor did he cause Kuya Kyle to sin. Diba? Wala pong nagpwersa kay Kuya Kyle na wag mo akong sundin, anak. Wag mong linisin ang aking kwarto. Did you see that? Ang bilin lang ni Kuya Robert ay linisin ang kwarto. Pero hindi sinunod ni Kuya Kyle. So the child had a choice
And that is to obey and to disobey. So wala po nagpwersa sa kanya. So likewise din sa Diyos, nung time nila Adan, doon sa Garden of Eden, God has created the condition in the world where the ability to rebel against Him was possible. Yet God is not responsible for that rebellion once it has been committed. So therefore, sin originated with Lucifer, who was the first to rebel and entered the world through Adam, who likewise chose disobedience. So clearly po sa ating mga pinag-aralan, sa ating mga binasa, so clearly and therefore, God is not the author of sin. At kaya pananagutan po nila yung kasalanan na yun, yung pagsuway na yun. Pananagutan po natin lahat ng bawat isa sa atin, yung mga mali nating ginawa, yung mga pagdidisobey natin sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Tayo po ang mananagot sa mga kasalanan iyan. Pagdating po ng paghuhukom. At hindi po natin pwede sisihin ng Panginoon. Diba? Dahil mapahal nga tayo dahil binigyan na tayo ng hint ng Panginoon. Or nireveal niya na sa atin yung scripture na ito ang gawin mo, anak. Huwag kang sumuway sa akin. Pero sa time nila Eva, wala. Hindi nila na-experience yung sin. Pero ginawa pa rin nila. Despite na binigyan sila ng commandment na huwag mong kainin yan. Pero sa atin, alam na natin kasi totally, completely revealed na ang scripture. So, hindi natin pwede sisihin ang Diyos pagdating ng judgment. Dahil ang gawa ng Diyos pa nga mismo sa atin, di ba, pag nagkakasala tayo, ay i-convict tayo, ituwid tayo. Pero dahil sa ayaw ka sumunod, dahil pinagmamatigas mo yung puso mo, hanggang sa natuluyan ka na na-consume ng kasalanan mo, hanggang hindi ka na makalabas sa kasalanan na yan, yung natago na yung ginagawa, sa pagdating ng judgment, hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos. Dahil kahit yung conscience na binigay sa iyo ngayon ng Panginoon na nagsasabing huwag mong gawin yan, ay regalo ng Panginoon yan. Pero ang ginagawa mo, ini-ignore mo pa din. Kaya sa judgment, sorry. So likewise doon sa hell, hindi mo pwede sisihin ang Diyos. You are fully responsible for that sin sa hindi pagsunod sa Diyos. So according po sa ating pinag-aaralan sa Fall of Adam, we see na hindi si God ang author ng sin or pinagmulan ng sin, kundi sila Adan at Eva. And yet the events came to pass according to the ordained, predetermined, predestined plan of God. Because God is God and has decreed a great eternal purpose for His creation and has ordained every event of history through which that purpose is being fulfilled. Nothing, no event, not even the fall of man or the death of Jesus Christ, of course, apart from the sovereign decree of God. Lahat po ng events na nangyayari, yung pagkakasala nila Adan at Eva, pati yung kung saan mamamatay si Jesus Christ, lahat ng ito ay under sa sovereign decree ng Diyos. So, kaya, hindi mo talaga kayang arukin ang isip ng Panginoon. Kaya no wonder, di ba? No wonder even Paul or any disciples of Christ cannot fathom, cannot comprehend the mind of God. Di ba? Paano niya pinagtugma-tugma lahat ng mga bagay na yun? Kaya walang nilalang na pwedeng makaarok sa pag-iisip ng Panginoon. Kaya nga, nasabi nilang ni Paul, di ba kilala natin si Paul, isang magiting na lingkod ng Diyos. Sabi niya sa Romans chapter 11, 33 hanggang 36, sabi niya, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable His judgment, and unfathomable His ways. For who has known the mind of the Lord?" Sino nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Or who became His counselor? Or who has first given to Him that it might be paid back to Him again? Nakita niyo po yun? Wala pong pwede makaarok sa isipan ng Panginoon. So the next question po dito sa fall of Adam is, what is God's eternal purpose in the fall? Bakit niya inalaw yung pagkakasala na yun? Diba sabi ko kanina, pwede naman niyang pigilan si Satanas para wag magkasala si Adan at pati tayo. Pero God has eternal purpose in that fall. Lahat naman tayo nagpaplano, and bawat plano natin ay inaalam natin kung paano at kung ano ang purpose natin sa plano natin gustong gawin. Right?
The same is true to God. Meron po siyang purpose kung bakit inalaw niya ang pagkakasala nila Adan at Eva. O kahit yung COVID-19 na ating dinadaranas ngayon. So gaya ng ating sinabi, that the fall was the result of the creature's willful disobedience, and yet, according to the eternal purpose of God, it is now necessary that we endeavor to know that purpose. And we know that God's purpose is good. Alam po natin yan. Yan po ang naging purpose ng Panginoon para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Despite He allows Adam and Eve na magkasala, right? Ang ating mga ninuno. Despite na ang resulta ng kanilang pagsuway ay kamatayan at kasamaan, ay pinahintulot pa din ng Diyos na mangyari ito. And again, dahil po yan sa eternal purpose ng Panginoon, sa kanyang eternal plan. And we know from the scriptures that the creation of the universe, kung saan ginawa ng Diyos ang langit at lupa, the fall of men, kung saan nagkasala sila Adan at Eva, the nation of Israel, kung saan humirang siya ng bansa, the cross of Christ, kung saan mamamatay ang Panginoong Jesus, the church, kung saan tayo nagkakatipon, nagagawain, and the judgments of the nation, kung saan sa takdang panahon, sa kanyang muling pagbabalik, ay i-judge na lahat ng tao, sa lahat ng bansa, at lahat po ng ito, all of this, have only one great and final purpose, kahit yung COVID-19. All of this have only one great and final purpose. And that is the fullness of God's attributes, characteristics, be revealed to His creation. And so that all His creation will know Him, glorify Him, and fully enjoy Him as God. You see that? Yan po ang great and eternal purpose ng Panginoon. At darating yung time na po yan, yung time na yan, na i-display ng Diyos ang kanyang mga characteristics, ang kanyang mga attributes sa lahat ng tao, kung saan lahat ng may buhay, lahat ng may hininga ay luluhod sa kanyang pagbabalik. Sinulat po yan ni Paul. Ang sinabi po ng Panginoon doon sa books of Romans, chapter 14, verse 11, it was directly stated by God. Sabi po doon, Romans chapter 14, verse 11, for it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall give praise to God. And kung mag-jump tayo sa Philippians chapter 2, verses 10 to 11, sabi doon, and so that at the name of Jesus, every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Did we see that? Yan po ang time na lahat ng creation ay haharap sa dakilang Diyos. At bawat tao ay luluhod at bawat isa sa kanila ay makikilala nila ang kanyang kapangyarihan. Kaya sa time po na iyon, ang iba ay magpupuri dahil matutuwa nila at makikita na nila ang kanilang Creator. Yung mga taong naniwala sa Kanya. Mga taong nagsuko sa kanilang buhay sa Diyos. Sa time na yun, makikita nila ang muling pagbalik ng Diyos at sila ay magpupuri dahil sa kadakilaan ng Diyos. At sa same time din sa pagbalik ng Panginoon, ang iba naman ay magangalit ang kanilang mga ngipin dahil sa galit. Dahil doon sila mapupunta sa mapagwalang hanggang lugar, doon sa walang hanggang kaparusahan. Dahil sa mga pagsuway nila sa Diyos, dahil hindi nila sa pagtalima sa pinag-uutos ng Diyos. Diba? Dahil sa kanilang mga kasalanan, ayaw nilang isuko ang kanilang mga kasalanan dahil nag-i-enjoy pa rin. So yun po ang event na inaantay ng bawat tao. At lahat ng tao, pagdating ng araw na yon, sila ay luluhod. Sinners, believers ka man, born again ka man o hindi, may kilala mo, Panginoon. Dahil i-display niya ang lahat niyang attributes. Kaya nga mga kapatid, while God is gracious, while He is pleading man to come and pleading man that you must be born again, yan po ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Come to me, yan po ang panawagan niya sa atin. At yan din po ang mga panawagan ng mga disciples ng Panginoong Jesus. Yung mga forefathers natin. Yung proclamation na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Because that's the only way
Yung repentance and believing in Christ, that's the only way to come to Christ. Because there will be a time when He will no longer be gracious to you. Dahil puot na niya ang ating mararanasan kung hindi po tayo magsusuko at magbago ng ating buhay. Kung hindi po natin iiwanan ang ating mga kasalanan. So if now, naranasan mo pang huminga, dahil po yan sa common grace ng Panginoon. Dahil yan, He's still pleading you to come to Him. Yan po. Kaya nga, sabi sa Hebrews chapter 10, verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kakilakilabot po na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya nga, while there is a time, while God, He is gracious, while He is displaying His love and grace, come now. Huwag na po nating antayin pa yung time na hindi na tayo makapagsisi. Diba? Enough with the sin. It's time to come to the Lord in repentance and believe in Him. And you will get saved. Yan lang po. Hindi mo na kailangan manalangin pa ng sabihin sa'yo ng pastor, manalangin ka, sundin mo ang panalangin ko. Hindi mo na kailangan pumunta sa pulpito para tanggapin ng Panginoon. No. If you acknowledge that you are sinners and you want to repent from your sins, gusto mo na talaga talikuran because you are tired and sick of that, so come and be saved. Yan lang po ang way para tayo makalapit sa Panginoon. So, amen. So, that's the end po ng ating discussion sa Fall of Adam. And before siguro mag-announce, let us do the closing prayer po muna. Yes, Heavenly Father, thank you, O God, for your grace and mercy. Thank you for your words, O God. Indeed, O Lord, you're allowing all things to happen, and you ordained all things, O God, because you are God. And we do believe, O God, that you ordained all things for our own good, Father, para makilala ka po namin at para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, O Diyos. O Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong katotohanan na ito, Panginoon, na inyong binigay sa amin, O Diyos, sa oras na ito. Salamat po sa inyong salita na hanggang ngayon hindi kumukupas, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na patuloy na nangunguna sa amin in the midst of this situation, Panginoon, na aming kinakaharap. This corona, Panginoon, this virus, O Lord, nandiyan pa rin pa yung comfort ninyo sa bawat isa sa amin na kayo ay patuloy na nag-iingat sa amin, nagbibigay ng kapayapaan sa aming isip, sa aming mga puso. Salamat po, O Diyos. And we do believe, Panginoon, sa inyo, Panginoon, na sinabi niyo nga po, Panginoon, na lahat in time, darating ang time, Panginoon, na i-display niyo po ang lahat ng kung sino ka, Panginoon, sa lahat ng tao. At ang lahat ng tao nga po ay yuyuko at sasamba sa inyo, Panginoon. And thank you, Father, for this day. And thank you po sa aming mga patuloy na kapatiran na nanonood, O God, at nakikinig. I'm praying, Father, that you may bless them as well, O God. And this is what we pray to you in Jesus' name. Amen. So.